Paano nga ba mag-ulat sa klase? Madalas, kapag tayo ay nagbibigay ng mga gawain at ipinauulat natin sa ating klase, hindi nila alam kung paano magsisimula. Narito ang ilang mga tips para malaman natin ang mga hakbang paano mag-ulat sa klase. Una, kuhain ang atensyon ng manonood. Madalas ang ating mga mag-aaral ay nagsisimula agad sa topic or sa paksa na kanilang iuulat. Kinakailangan sa unang hakbang, maaaring kuhain muna natin ang atensyon ng ating manonood nang sa gayon ang kanilang focus ay mapunta sa atin. So maaari kayong magbigay ng isang isang kwento na maaaring may kaugnayan sa paksa na inyong tatalakayin. Pagkatapos nun, maaari kayong magpakilala at ibigay ang paksa ng inyong ulat. Ikalawang tips, aralin ang paksa. Makikita natin sa ibang mga mag-aaral na kapag nag-uulat ay may nakahanda silang kopya, gamit ang kanilang cellphone, ang kanilang index card, at nakalagay dito ang mga laman na kinakailangang mga impormasyon sa kanilang ulat. So bilang isang manguulat, kinakailangan aralin ang paksa upang sa gayon nakatingin tayo sa ating mga manonood at kapani-paniwala ang ating sinasabi sa unahan. Hindi naman kinakailangan na memoryahin natin ang nilalaman ng ating ulat. So kinakailangan lamang na alam natin ang pasikot-sikot ng ating sinasabi tungkol sa aralin na napili nating paksa or ibinigay na paksa sa atin ng ating guro. Ikatlong tips para sa maayos na pag-uulat sa klase. Tingnan ang iyong galaw. May mga mag-aaral na madalas ay may mga mannerism. Una, palaging nakahawak sa kanilang buhok, may patunog-tunog ng kanilang mga kamay, masyadong malikot. Kinakailangang iwasan natin ang mga ganong gawain lalo na kapag tayo ay nasa unahan ng klase. Maayos na nakatayo, maayos na nailalapat ang ating ekspresyon ng mukha base sa ating paksang tinatalakay. Tips number 4, maging malikhain. Sa pag-uulat natin, hindi naman kinakailangan basahin natin ng sunod-sunod ang ating mga tinatalakay sa paksa na ating napili or binigay sa atin ng ating guro. Maging malikhain tayo sa pamamagitan halimbawa ng maaari nating itanong muli sa klase kung ano yung ating mga katanungan na nakalagay doon sa ating paksa. Maaari din tayong magtawag o tumawag ng ilan sa mga kasapi ng ating miyembro upang magbigay din ng kanilang impormasyon tungkol sa paksang ating tinatalakay. So maging malikhain tayo sa ating pag-uulat. Gayun din, kasama din sa ating pagiging malikhain ay kung paano natin bibigyan ng tamang boses, bibigyan natin ng tamang ekspresyon ang mga salitang ating binibigkas. Iwasan din natin na lagi tayong nakatingin sa blackboard. Kinakailangan nakapokus tayo sa ating mga manonood. Kaya sa ikatlong tips, sabi nga natin, tingnan natin ang ating galaw. Hindi dapat natin kinakausap ang blackboard, kundi nakatingin tayo sa ating manonood. Sapagkat kung titingin tayo sa ating mga manonood, makukuha din natin ang atensyon nila. So tandaan ang ika-4 na tips para sa mga hakbang sa pag-uulat sa klase. Tips number 5. Tapusin ang ulat na magbibigay ng malaking impluwensya sa klase. Tapusin natin ang ating ulat sa pamamagitan ng mga salitang magbibigay ng malaking impluwensya sa klase na matandaan nila yung ating iniulat. So maaari tayong magbigay ng pagbubuod, pagtatanong, at gayon din mag-iwan tayo ng mga salita na magbibigay ng malaking impluwensya
para sa ating iniulat nang sa gayon maunawaan at matandaan nila ang ating paksang tinalakay. Yan ang mga mahalagang hakbang para sa pag-uulat sa klase. Magandang araw, ako si Ginang Cesar, ang inyong guro sa Pilipino.